Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, gobyerno ng China iginiit na wala silang kinalaman sa AI-generated video na tumukoy sa mga Pinoy bilang unggoy. Pagbuo ng pulisya ng SITG MIMA, tututukan ang pagpatay sa political vloggers sa Caloocan. Philippine Eagle na nasa gitnang magsasaka sa Bukidnon, pumanaw na. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Dumistansya ang Chinese government sa AI-generated video ng state-run newspaper na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, hindi gawa ng pamahalaan ang viral video kaya wala silang komento rito. Gayunman, muli niyang iginiit na illegal at walang bisa para sa Beijing ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Samantala, kinundinan ng Department of Foreign Affairs o DFA at ilang opisyal ng Pilipinas ang naturang video at nanawagan ng public apology mula sa China. Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang video na patunay ng kahinaan ng isang pamahalaang gumagamit ng racism at pananakot sa halip na depensahan ang mga pag-aangkin nito sa pamamagitan ng batas at ebidensya. Hiniling na rin ng DFA sa China Daily na agad alisin ng video na inilarawan ng mga opisyal bilang racist at hindi naaayon sa respeto sa pagitan ng mga bansa. Bumuo ang Northern Police District o NPD ng Special Investigation Task Group o SITG MIMA upang mas mapabilis at mapalalim ang investigasyon sa pamamaril na ikinasawi ng vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia sa Caloocan City. Ayon sa pulisya, binaril si Lipata at ang kanyang live-in partner ng mga suspect na sakay ng motorsiklo noong madaling araw ng Hulyo 17 sa Barangay 171. Namatay si Lipata habang sugatan naman ang kanyang kasama. Patuloy na tinutukoy ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa krimen. Nanawagan din ng NPD sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso. Si Lipata ay isang political vlogger at base sa kanyang social media posts ay kritiko ng pamilya Duterte. Pumanaw ang Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan habang sumasailalim sa rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center matapos itong makaranas ng biglaang krisis medikal na hindi naagapan ng mga veterinaryo. Sa initial necropsy ng Philippine Eagle Foundation, walang nakitang bagong pinsala o internal bleeding. Ngunit napansin ang ilang abnormalidad sa puso, atay at tiyan nito. Patuloy pa ang mga pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Nagpasalamat din ang PEF sa mga tumulong sa pagsagip at pag-aalaga kay Sawaga Dalwangan, kabilang ang komunidad ng Dalaguyan, rescuer na si Marvin Linoy na isang indigenous farmer, DENR at iba pang katuwang na ahensya. Natagpuan ni Linoy ang sugatang agila na umano'y kinukuyog ng nasa 30 unggoy sa liblib na bahagi ng Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon at itinurn over sa PEF noong Hulyo 3 para sa karagdagang pangangalaga. Ayon sa PEF, bagamat hindi nailigtas ang agila, makatutulong ang mga natutunan mula sa kaso nito sa mas maayos na pangangalaga sa iba pang Philippine Eagles. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.